Inutos ng DPWH na ibaba ang presyo ng building materials. Yan ay matapos madiskubre ng higit doble ang itinataas ng presyo ng materyales basta gobyerno ang may hawak ng proyekto. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. Kasabay ng pagputok ng balita sa bilyon-bilyong pisong ghost projects, nadiskubre rin ng DPWH ang overpriced building materials. Kaya agad iniutos ng ahensya na ibaba ang presyo nito. Sa halimbawang ipinakita ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang aspalto sa Mimaropa na aabot sa 23,650 pesos ang bawat metriko. Dapat ay halos 6,000 piso na lamang. Base yan sa Updated Construction Materials Price Data o CMPD ng ahensya mula sa accredited private suppliers. Ang grade 1 level naman nagraba sa Mimaropa at Caraga na halos 1,605 dapat ay nasa 601 pesos na lamang. Matagal nang ganito ito. Hindi ganito ngayon. Dekada na to na ganyan. Na magalaki ang diferensya. Pero, kailangan na natin gawin ito ngayon. Sabi nga ni Pangulo, real and lasting change. Kasi ngayon, pagka nababa na natin ito, medyo kahit papano, sabi nga ni Pangulo, ma-minimize natin ang opportunities for corruption. Tinawag ni Dizon ang hakbang bilang biggest reform in DPWH dahil hindi na ito mababago ng kahit sinong administrasyon. Tiyak din daw ang tipid dito ng pamahalaan. 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. Adjust na lang yan to market levels. Sa halagang yan, maaaring makabuo ng 1,600 additional kilometers of concrete roads gaya ng farm-to-market roads. Kaya rin ang karagdagang 1,000 kilometers ng asphalt overlay. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Kasabay nito, pumirma ng Memorandum of Agreement ang DPWH at Philippine Space Agency o PhilSA para magsanib-puwersang bantayan ang progreso ng mga infrastructure project ng pamahalaan sa pamamagitan ng satellite imagery. Tutulong ang PhilSA sa pagdevelop ng mga kagamitan para sa infrastructure monitoring, resource accounting at project validation gamit ang Artificial Intelligence o AI at Geospatial Analytics. Binigyang diin ni Dizon na ang pagbaba ng presyo ng mga overpriced na materyales para sa mga infrastructure projects ng pamahalaan ay hindi makaapekto sa kalidad ng mga ito. Ang layunin, tuldukan ang korupsyon na matagal ng perwisyo sa publiko. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga ganap sa DPWH kasama si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang nag-udyok sa DPWH para galawin at itakda ang mas mababang presyo ng building materials? Hindi ba pagka naghahanap ka ng contractor, yung pinakamura pero reliable, di ba? Ayun Oo. ang ideal. Nasa materyales pa lang tayo, ha? Materials pa lamang ito, no? At ang isa sa mga nagudyok dito sa DPWH, Pops J, ay yung marching order ni PBBM bago siya lumipad para sa APEC Summit, no? Sa South Korea. Ayon sa kanya, lumalabas nga doon sa audit reports na talagang hindi bababa ng 50% yung maga o lobo ng presyo ng mga construction materials, no, ng DPWH. So sobrang outrageous ba yung Talaga, pagtaas Pops ng mga J, materials? dahil hindi lamang po ito para sa DPWH. Kakaiba pa daw dyan yung sa DA, sa DNR at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kaya sabi ni PBBM ay tularan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan yung pagko-cost cutting ng DPWH nang sa gayon ay mas mapakinabangan yung pondo ng bayan. Okay, Arles, nung inisa-isa ni Secretary Dizon yung laki ng diferensya ng presyo tulad ng graba at asfalto, anong reaksyon ng mga tao? Actually, Pops J, medyo parang hindi ka na masyado nagulat. Dahil alam natin na parang narinig natin doon na this is just the tip of the iceberg ng iba pa ng mga anomalya sa ating mga budget, no? At nakita nga natin doon na talagang inabangan yung question and answer part ng presko ni Sec Vince dahil Pops J talagang kailangan masiguro na hindi rin bagaman magkakaroon ng reforma sa presyo ng mga construction materials, ang kinatatakot kasi natin dito, Pops J, ay yung sabuatan na ng mga kontraktor na magbibid para makakuha ng mga proyekto sa pamahalaan. Okay, Arles, yung 60 billion pesos na matitipid
No? Naglaan na ba ng mga proyekto na paggagamitan ito? Sa ngayon, Pops J, wala pang nababanggit si Sec Vince kung saan ito gagamitin. Pero naging vocal naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no, na ito ay maaari nating i-reallocate yung mga pondo na mababawas sa DPWH, sa edukasyon, sa pagtatayo ng mga ospital at iba pang mga infrastructure projects na mas makatutulong sa ating mga kababayan. Okay, Arles, sa ibang usapin naman, makikipagtulungan kamo ang DPWH sa Philippine Space Agency para sa pagmamonitor ng mga proyekto. Real-time ba yung gagamitin nilang monitoring? Tama ka dyan, Pops J. Real time and talagang state of the art daw ang kanilang nais dahil nang sa gayon parang magkaroon ng fusion yung technology at yung accountability at transparency sa pamamagitan syempre ng artificial intelligence and geospatial analysis nang makita natin kung ano nga ba ang progreso ng mga infrastructure projects ng pamahalaan mula nang simulan ito hanggang sa pagtatapos nito sa kontrata. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.